And this is our fifth segment for today, our Real Talk 101-105 episode. So, alamin natin kung ano na naman yung mga maihahabilin sa atin ng barahang ito for today. No, kung kailan nyo yan mapapanood, yan yung mensahe nyo, di ba? Ganun yun. So, dito tayo. Mhm. Lightness Hummingbird. It is time for you to pursue your dreams with determination, and by doing this, you will make them a reality. Joy is just around the corner, but you have to believe that it is possible to manifest your visions and stop waiting and doubting, di ba? Ito kasi sinasabi ko lagi, kapag nagpagawa ka ng ritual, halimbawa, no, dapat buo yung loob mo. Wag kang magdalawang isip, wag kang magduda, wag kang mag-alinlangan. Dahil kapag ikaw naniniwala ka na magiging totoo 'yan, mabilis lang 'yan. Pero kapag ikaw nanghihinayang ka sa ginastos mo, mabagal 'yan. Minsan hindi talaga natutupad. Pero sa mga tao kasi, hindi natin matanggal, 'di ba? Na kapag nasa matinding problema na tayo or nasa matinding dagok ng buhay, yung gusto natin is ura-urada may solusyon. Eh hindi nyo lang naintindihan, kapag ganun yung attitude nyo, mas lalong pinapatagal ang kasagutan or ang solusyon sa problema. Alam nyo kung bakit? Kasi sasabihin ni universe, wala kang patience sa sarili mo. Nagmamadali kang makahanap ng solusyon. 'Di ba? Pero ang alam mo naman, dati may choice ka para iwasan ang problema na yan. Pero sinuong mo pa din. Ganon yun. Oh. So, sa lahat ng tao ngayon, kung gusto mong i-pursue yung pangarap mo, kung dati alam mo saan nanggagaling ang swerte mo sa buhay, balikan mo. Baka doon ka ulit swertehin. Kung alam mo na yung lugar na yan, yung pamilya na yan, yung buhay na yan ay malas sa'yo, lumayo ka. Kasi alam mong malas ka dyan. 'Di ba? Ikaw ba naman, literal, alam mo na maputik ang lugar na yan. Gusto mo pa ba talagang ilublob yung paa mo sa maputik? 'Di ba hindi? Literal, maghahanap ka ng medyo matigas na lupa or medyo may simento na pwede mong patungan ng sarili mo, ng paa mo na hindi malubog ito. 'Di ba? Ganon din sa sitwasyon ng buhay natin. Wala naman taong gustong maghirap. Pero iilan lang ang tao, real talk, na gustong magtrabaho, magbanat ng buto, magseryoso sa buhay para makamit yung mga pangarap niya. Kasi kalimitan sa atin, yung iniisip is maghahanap ka ng mayaman na tao para mapangasawa mo. Shortcut, 'di ba? Pero alam nyo, kapag shortcut yung nakuha yung yaman nyo, shortcut din yung pagkawala niya. Pero kung itong nakuha yung swerte is talagang dumaan sa legal na proseso bago nyo nakuha or bago nyo nakamtan, matagal din yan mawala sa inyo. Minsan, mauna na lang kayong mamatay, yung talagang napundar nyo nandyan pa. Oo, yun yung totoo doon. So, matakot ka sa Diyos kung gagamitin mo ang ibang tao para umangat ka sa buhay. Mas mabuti pa sigurong tanungin mo yung mga matatagumpay. Paano sila nagtagumpay? Ano ginawa nila para magtagumpay sila? Paano sila nagtipid? O kung ano yung strategy. Pag-aralan mo. Malay mo, mag-work on sa'yo. And if not, then you have to find another strategies or solutions base sa kailangan at kaya mo lang. Kasi, yung totoo namang yaman, hindi naman talaga nasusukat sa pera. Yung totoong yaman is kung gaano ka-peaceful sa buhay mo. Kasi, marami kang ang pera, hindi ka naman makatulog sa takot mo na baka ihanting ka ng mga taong ninakawan mo. 'Di ba? Ihanting ka ng taong inagawan mo. Ihanting ka ng mga tao na totoong may-ari ng mga bagay na meron ka. Nandyan sa'yo, 'di ba? So that's the real talk right there. Gawin mo na lang yung karapat-dapat. Kung ikaw naman yung tao na halimbawa, matindi yung galit mo sa kapwa mo, pinabarang mo, 'di ba? Ngayon, nung nabarang na, alam mo na kung anong mangyayari sa kanila, 'di ba?
Kung ikaw naman yung nabiktima at nagpagamot ka, nagparitual ka, at alam mo may pagkakamali ka, may kasalanan ka, kaya ka nabarang, aminin mo sa tagagawa or sa katulad ko na may kasalanan ka para alam ng taga-ritual kung saan bahagi. Lagyan ka ng mga protection, lagyan ka ng barriers para hindi ka matamaan at mabalikan. Kasi yung iba, draw lang ng draw, hindi nila alam kung anong bala ang dapat nilang baunin sa laban. So ikaw, kung mature ka, kung keen ka, enough ka, alamin mo kung anong bala ang dapat mong baunin. Kasi hindi naman malalaman yan ng taga-ritual agad-agad kung hindi siya magdadasal. Kasi it's a gradual process of praying in behalf of yourself na hihilingin niya sa may kapal at hihilingin niya sa lahat ng mga vibrations sa espiritu na patawarin ka. Hihilingin niya na pagbigyan ka. Hihilingin niya na palagpasin yung pagkukulang mo, pagkakamali mo, pagsisinungaling mo. Ganun yun. Hindi ganun kadali yun dahil kahit ikaw mismo, ni minsan nga hindi mo magawa araw-araw ang pagrorosaryo. Yung paggawa pa kaya ng ritual. 'Di ba? So kung gusto mo maisalba ang sarili mo sa kahirapan, sa matinding sakit na or matinding etc. ng kalusugan, sabihin mo, no? Magtapat ka, maging totoo ka. Dahil hindi naman mababawasan ang pagkatao mo kung nagpapakatotoo ka. Sa isang relasyon din naman, real talk, kapag sinabi ng partner mo, asawa mo, live-in mo, or girlfriend mo, yung mga hindi niya gustong ugali mo, tanggapin mo. Huwag mo nang awayin at huwag mong sabihin, ikaw nga ganito din, di ba? Huwag ganun. Kasi deep inside, alam mo din you do have that faults, you do have that defaults within you. So, you should be open natanggapin yung mga critics. Kasi wala naman talagang masama doon kung i-call out niya. Kasi yung intention niya doon is for you to change it, to manage, 'di ba? Kasi hangga't kaya ng tao, magtitiis yan sa tabi mo. Pero kapag hindi na niya kayang magtiis, ay talagang iiwanan ka, tatalikuran ka, hihiwalayan ka. Dalawa lang yan dyan. Sa paghiwalay niya sa'yo, magtatagumpay siya. Or, pagsisisihan niyang hiniwalayan ka. So, isa pa din yan, kailangan mong ipa-card read. Para malaman mo kung iiwanan mo ba siya, magsisisi ka, 'di ba? O matutuwa ka, o magsasucceed ka. Kaya nga yung iba kong clients nagpapa-card read on or before matapos ang buwan. At bago magsimula ang susunod na buwan para alam nila, lalo-lalo na sa negosyo, kung ano ang proseso or mga problema na posible nilang mapagdaanan sa buwan na yan. Okay? So maraming salamat po sa lahat po ng gusto pang mag-donate sa typhoon victims. Message na po kayo. Thank you and good afternoon. Bye!